Hi, good morning po. Meron lang po kasing katanungan. Dok, ano ba ang pagkakaiba ng functional constipation at saka yung Hirschsprung's disease? Ayan, yun ang ating sasagutin. Yun po kasing functional constipation. Parang yung physiology, wala siyang masyadong anatomy problem o yung organic problem. Pwedeng psychological, pwedeng habit, lifestyle lang, ganyan. Yun naman pong Hirschsprung's disease may problema sa kanyang anatomy. Yung kulang yung kanyang ganglion cells or nawawala yung nerve supply dun sa bituka. Yan, introduction lang po yan, ano po. Alam niyo po kasi yung mga bata, iba yan sa mga matatanda, syempre. Lalong-lalo na po yung mga sakit sa bituka. Iba yung mga sakit ng bituka ng matatanda, iba po syempre yung sakit ng bituka ng mga bata. Kaya lagi kong nababasa yung the child is not a miniature adult. Yun yung ibig sabihin nun. Siyempre, iba yung mga sakit o yung anatomy or development ng bata, iba na yung sa mga matanda. Ganon din po yun sa mga sakit. So, yung functional constipation po kasi, isa sa 10 bata mayroong functional constipation. Yun naman pong sa Hirschsprung, isa sa 5,000 pasyente ang merong Hirschsprung. So mas madalang lang yung Hirschsprung. Usually yan mga functional constipation lang. Yung bata, ah, pagka yung tae niya nag-stay ng matagal dun sa rectum, ma-absorb yung tubig, titigas po yung tae niya. Tapos pagka tumai siya na masakit, di nasaktan yung puwet niya doon sa functional constipation. Sa susunod po, pipigilan niyo yung tae niya. So magiging cycle. Ayaw niya nang tumai kasi masakit. So yun, binibigyan ng mga Lactulose, Surelax, o kaya galaw-galaw, galaw-galaw para yung peristalsis, di po ba? Para ma-resolve. So, anong pagkakaiba uli? Yung Hirschsprung naman po kasi, dapat nga ito dalawang topic, Yung Hirschsprung po kasi, nung nandun pa yung baby sa loob ng tiyan ng nanay niya, nung nagde-develop yung intestine, yung mesenteric auerbox plexus, yung mga ganglion cells, ganyan, yung ganglion cells specifically, hindi nakarating dun sa pinakadulo ng large bituka. So, dapat kasi mayroong ganglion cells yung bituka para yung normal peristalsis. Yung paggalaw ng bituka, hindi na natin iniisip yun eh. Automatic po yun, para sympathetic. Kusa po siyang nagre-relax or nagko-contract yung peristalsis. Sumisikip, lumuluwag para dumaan yung tae. So kapag walang ganglion cells o yung nerve supply dun sa part na yun ng bituka, hindi lalabas yung tae, hindi magre-relax yung sa dulo ng bituka, hindi lalabas yung tae. So, ang ginagawa sa Hirschsprung disease ngayon, hindi na yung dati na maglalagay mo ng butas tapos palalakihin mo na yung bata. Ngayon ang ginagawa na yung endorectal pull-through, hihilahin, ibabiopsy, kung yung part ng bituka na walang ganglion cells or nerve, tatanggalin na lang po yun. Tapos yung normal na part ng bituka, hihilahin na yun, papunta na sa butas ng puwet para makatain na yung bata. Operation po yun, surgical. Kasalanan kasi yan ni Harald Hirschsprung, yung Danish pediatrician ng 18th to 19th century. Siya kasi yung nakadiscover nun si Hirschsprung. Si Dr. Harald Hirschsprung. Yan tuloy. Kaya yan, yung mga ganun po, inooperahan yung Hirschsprung disease. Yung functional constipation po, wala naman po kasi yung problema anatomical. Minsan lang yun dahil sa hindi gumagalaw yung bata, hindi kumakain ng gulay o tubig, ganyan. O kaya minsan yung diniscuss ko last year yung anal stage ng psychologist, di ba? Yung anal stage ng development. Kasi kaya kailangan nagpapati train yung mga bata.
So kapag yung functional constipation, pagka ni-rectal exam mo yun, may makakapakang malaking tae dun sa puwit niya. Unlike naman sa Hirschsprung, pagka in-rectal exam yun, wala kang makakapang tae. Kasi nga, yung madudot-dot mo dun, yung segment na walang nerve supply. Nandun yung mga tayo dun pa sa taas ng large intestine. Ayan. Sana po nasagot ko yung katanungan. Medyo mahirap ang topic na ito. Boring. Good morning po.